Para sa akin, yung mga nayayabangan kay Tito Mikey dahil naglabas siya ng LC250, sila yung mga taong kahit sa panaginip nila, imposible silang makabili ng ganong mamahaling kotse. Pero sa mga tao na kayang makabili nun, wala man silang pera pa ngayon pero alam nila sa sarili nila na mabibili nila yung ganong klaseng sasakyan, like 4 to 5 million, I will sure na mai-inspire nila. Ako personally, nung napanood ko yung vlog ni Tito Mikey na naglabas siya ng LC250 na maybe around 45 million yan and actually nakikinig talaga ako nung podcast niya at alam ko nag-resign siya, tapos after that nakabili siya ng LC250. Sabi ko, wow, ang galing ni Tito Mikey, paano niya nabili yun? Actually, nung napanood ko yun, ang question ko sa sarili ko, paano niya nabili yun? At ang next question ko is, paano ko mabibili yun? Diba? Napakamahal nun. Kaya inibalo ko yung sarili ko, ano pa ba yung kailangan kong gawin? Kailangan ko pa bang sipagan mag-vlog? Kailangan ko pa bang ayusin yung pagbablog ko? Para sana naman next makabili rin ako ng LC250 or 300. Actually, that's one of my dream car. Okay, I would say that's one of my final car, na posible kong bilhin in the future. Maybe hindi pa ngayon, pero nandun siya sa future na mabibili ko rin yun. At yun, sabi nga mga alipin ng salapi, kailangan talaga nating sipagan, kailangan talaga nating galingan, And yun, congratulations Sir Mikey o Tito Mikey. Yan, dun sa para sa akin yun nga, yung mga taong may negative comment dyan na nayayabangan, wala lang yun. Mga taong yun, hindi nila kayang bilhin yan. Kahit sa panaginip nila, hindi nila makuha. Pero yung mga taong for sure na kayang bilhin yan, o yun nga, wala mang pera ngayon pero mabibili yan in the future, mai-inspired sa paglabas ng yung LC250.